Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Maaraw na po sa malaking bahagi ng bansa, pero sa Hilagang Luzon, tumambad ang pinsalang iniwan ng Bagyong Nika na palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Napayuko ang mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa Dilasag, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo. Nawasak rin po ang ilang kubo at bahay roon. Natumba rin ang ilang puno at poste. Pinasok naman ng baha ang ilang eskwelahan. Ramdam din po ang hagupit ng bagyo sa katabing bayan na Kasiguran. Ang bubong sa isang paaralan natuklap at tuluyang tinangay ng malakas na hangin. Sa Dipakulaw naman, abot hanggang kalsada ang hampas ng alon na may tangay pang mga bato. Sa Isabela, kabilang po sa mga binayo ng bagyo ang Dinapige. Gayon din ang bayan ng Alicia na halos mag-zero visibility sa kalsada. May isang rider na nangahas sumungoong pero sumemplang. Natumba rin po ang ilang poste. Abala na po ngayong araw ang mga residente sa Isabela sa paglilinis matapos malubog nga po sa bahang dala ng Bagyong Nika. May ulat on the spot si James Agustin. James? Connie, maganda na yung panahon at maaraw na dito sa Santiago City sa Isabela, pero tumambad yung laki ng pinsala na idinulot ng Bagyong Nika sa iba't ibang lugar. Sa Maharlika Highway, may mga sanga ng puno na katumba at mga establishmento na natanggalan ng bubog. Sa Barangay Batal, may bahagi pa rin na abot binti ang taas ng tubig. Abala ang mga residente sa paglilinis ngayong umaga ng mga nabasang gamit. Ang ilang bahay lubog pa rin sa tubig. May mga bahay din na nilipad ng yero. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa mahigit 7,400 families ang lumikas sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan. Katumbas yan na mahigit 22,800 individuals. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan tulad dito sa Santiago City. 6 na tulay naman ang hindi madaanan dahil sa umapaw na mga ilog. Ang Magat Dam, 186.39 meters ang level ng tubig hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Ang critical level po niya ay nasa 193 meters pero simula kahapon ng hapon ay nagbukas na ng isang spillway gate bilang paghahanda sa inaasang volume ng tubig mula sa watershed at pag-uulang dulot ng Bagyong Nika. Yan muna yung latest mula rito sa Isabela. Balik sa iyo, Connie. Yes, James. So paano naman pinaghahandaan dyan yung Bagyong Ophel? Yes, Connie, yan yung pinag-uusapan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa katunayan nga, yung mga nandun sa coastal municipalities, tulad halimbawa dun sa Dinapige, Divilacan, yung Maconacon at Palanan, ay hindi basta-basta papayagan yung mga lumikas sa mga residente na bumalik na muna dun sa kanilang mga bahay. Dahil karaniwan, kapag may dumadaang bagyo dito sa lalawigan ng Isabela, doon yung mga unang mga nililikas na mga residente. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, James Agustin. Samantala, palabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nika, pero pumasok naman sa PAR kaninang madaling araw ang Tropical Storm Ophel, ang ikatlong bagyo natin ngayong Nobyembre. Huling namataan ang Bagyong Ophel, 1,170 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Wala pang nakataas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa, pero base po sa 5 a.m. bulletin, posible pang lumakas ang Bagyong Ophel sa mga susunod na oras po yan. Maaari ring maglandfall ito sa may northern o central Luzon sa Huwebes ng hapon o gabi. Samantala, anumang oras mula po ngayon ay inaasahang lalabas na nga ng PAR ang Bagyong Nika na maghapon at magdamag na humagupit sa northern Luzon. Posibleng unti-unti na itong hihina habang nasa West Philippine Sea. Huling namataan ang Bagyong Nika, 185 kilometers kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 95 kilometers per hour. Dahil po sa Bagyong Nika, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Ilocos Norte.
northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, northern at western portions ng Abra, western portion ng Babuyan Islands, at sa northwestern portion ng mainland Cagayan. Magiging maalon pa rin po at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sa kupo ng Ilocos provinces. Kahit papalabas na nga po ng PAR ang bagyong Nika, nananatili ang banta ng storm surge o daluyong sa ilang coastal areas. Ayon sa Pag-asa, posible ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinalalayo muna ang mga residente sa beach. Pinaalerto naman sa inaasahang pagbuhos ng moderate to heavy rains o katamtaman hanggang malalakas na ulan ang mga taga Ilocos Norte, Cagayan at Batanes. Pinag-iingat po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Bukod sa bagyong Nika at Ophel, binabantayan din ang isang tropical storm sa Pacific Ocean. May international name yan na Manny. Patuloy ang paglapit ng nasabing bagyo sa PAR. Huliyang namataan 2,930 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Papangalanan po ang nasabing bagyo na Pepito kapag nasa loob na nga ng PAR. Tumutok lamang kayo dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin kaugnay po ng bagyong Nika at Ophel. Sa iba pang balita, arestado sa Cavite ang isang lalaking wanted sa kasong murder sa Maynila. Ang akusado iginiit na self-defense ang nangyari. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Halos walang damit na suot ang 26 anyos na lalaking ito nang datnan at arestuhin siya ng pulisya sa bahay nila sa Bacoor, Cavite sa bisa ng warrant of arrest. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Matapos pagbihisin, diniretso na siya sa kulungan. Ang lalaki akusado sa pagpatay sa isang lalaking tambay raw sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila noong April 2022. Yung biktima dito ay pinalo niya ng tubo na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. At doon, pagkatapos niya mga gawa yung krimen, ay siya ay nagtago. Sa kuha ng CCTV, may isa pang lalaki na kasama ang akusado. Pero ayon sa pulisya, Doon sa nakita nating video, dalawa sila doon pero hindi natin alam kung bakit isa lang ang may warrant of arrest. ang akusadong si alias Balat na isang criminology graduate, iginiit na siya lang ang nasa likod ng krimen at self-defense daw ang ginawa niya. Pinapaalis niya raw sa bahay nila noon ang biktima na aniyay sangkot sa iligal na droga. Hindi po ako lang po yun. Parang nagalit po sila dahil pinapaalis. May binunot siya na patalim noon that time. Kaya siguro na-provoke tayo, hindi naman natin gusto. Self-defense naman po yung nangyari. Kumbaga, di lang natin gusto yung kinalabasan dahil nga natuluyan yung tao. Non-bailable ang kasong murder na kinahaharap ng akusado. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan na ng AFP Western Command ang harassment na dinanas ng ilang mangingisdang Pinoy sa Sabina o Escoda Shoal nito pong Oktubre. Makikipag-ugnayan din daw ang AFP Westcom sa iba pang ahensya para sa kaukulang aksyon. Giit pa ng Westcom, 24 oras silang binabantayan ang West Philippine Sea. Sabi naman ng Chinese Embassy, kanila ang Escoda Shoal na tinatawag nilang Shanbin Xiao. Sa monitoring ng Philippine Navy, 15 China Coast Guard vessels at 14 na Chinese Navy vessels ang namataan sa West Philippine Sea nitong Oktubre. Madalas daw yang makitang dumaraan malapit sa Escoda Shoal, pati sa iba pang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas, gaya ng Bajo de Masinloc, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Pagtitiyak ng Philippine Navy, patuloy rin nilang pinoprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsampa ng reklamo ang lalaki na 3 beses sinampal ng nirelieve na PAOK spokesperson na si Winston Casio. Reklamong slander by deed ang inihain niya sa Provincial Prosecutor's Office sa Balanga, Bataan. Ang lalaki ay empleyado ng ni-raid na BPO company sa Bagak nitong Oktubre. Kwento ng lalaki, nasa cafeteria sila noon nang may lumapit na tauhan ni Casio at pinaratangan siyang nambabastos sa kanila. Sunod na dumating si Casio na sinubukan siyang suntukin sa tagiliran at sinabing bastos siya. Binitbit siya ng mga tauhan ni Casio sa klinik.
May tinanong daw sa kanya si Casio at saka siya sinampal. Nauna nang itinanggi ng BPO company na sila ay pogo at nag-ooperate ng scam hub. Pansamantalang nirelieve sa pwesto si Casio na umaming sinampal nga niya ang lalaki dahil binastos umano nito ang kanyang tauhan. Humingi ng paumanhin si Casio sa kanyang inasal. Naka-confine si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Philippine Heart Center sa Quezon City dahil sa irregular heartbeat o hindi regular na tibok ng puso. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, dinala doon si Kibuloy noong November 8 matapos lumaing ng masakit na dibdib noong November 7. Sa utos ng Pasig Regional Trial Court, mananatili si Kibuloy sa ospital hanggang November 16. Sabado para makumpleto ang kanyang medical tests. Ayon naman sa abogado niyang si Attorney Israelito Torreon, walang dapat ikabahala dahil dati na raw may irregular heartbeat ang pastor. Sa gitna po ng masungit na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, nagpapakawala ngayon ng tubig ang ilang reservoirs. Ayon sa Pag-asa, tig-2 gates ang nakabukas sa Ambuklao at Binga reservoirs ng Benguet, habang tig-1 gate ang naglalabas ng tubig sa Magat at San Roque reservoirs. Preemptive release ang umano'y isinasagawa sa mga nasabing dam para umano maiwasan ang pag-apaw habang inaasahan ang dami ng ulang bubuhos sa mga watershed. Sa nakalipas na 24 oras, mataas ang tubig sa Pantabangan Reservoir, habang mababa ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa at Caliraya. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na po para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Kabi-kabilang landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region at Hilagang Luzon bunsod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Bumagsak ang bahay na yan sa Bagaw, Cagayan matapos sa gumuho ang lupa malapit sa ilog sa kasagsagan ng bagyo. Sa Kasibu, Nueva Vizcaya naman isinara muna sa mga motorista ang isang kalsada matapos na matabunan ng bumagsak na puno at malalaking bato. May naitala ring pagguho ng lupa sa mga bahagi ng Napua at Namatek ng Baguio Bontoc Road sa Sabangan Mountain Province. May landslide din sa National Road ng Balantoy Poblacion Area sa Balbalan, Kalinga. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga LGU para muling madaanan ang mga naturang kalsada. Mahigit sa 30,000 pisong halaga naman ng alahas at pera ang nabawi mula sa 4 na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang sa Pinili, Ilocos Norte. Sa lungsod naman ng Lawag, patay ang isang trabahador matapos na makuryente at atakihin sa puso. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Tama sa ulo ng bala ng baril ang ikinasawi ng isang lalaki sa Kalasyaw, Pangasinan nitong Sabado. Sospek ang kanyang kainuman sa isang bar doon. Na-recover ang ginamit na baril sa krimen na isang improvised pistol. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Still under investigation pa po, so nakakandak po sila ng thorough investigation upang makita po natin kung sino pa yung nasa likod nitong pangyayaring insidente na to. Sa Lawag, Ilocos Norte, natagpo ang patay ang isang trabahador ng ipinatatayong establishmento. Nadiskubre siyang nakahandusay at hawak ang light stand na may nakakonektang live wire. Lumabas sa pagsusuri na namatay siya sa cardiac arrest at pagkakuryente. Iuuwi ang katawan ng biktima sa Dagupan kung saan siya lumaki. Sa bayan naman ng Pinili sa Ilocos Norte pa rin, arestado sa checkpoint ang 4 na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Nabawi sa kanila ang alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, cash na 14,000 pesos at ilang Canadian dollars mula sa kanilang nabiktima na isang lola na 89 years old. Ayon sa mga otoridad, nagpunta sa bahay ng biktima ang mga sospek at sinabing nanalo siya ng mga gamit sa kusina. Para maklaim iyon, kailangan niyang magbigay ng mga alahas. Nahuli ang mga sospek matapos matandaan ng biktima ang puti nilang sasakyan. May nakuha ring ilang pakete ng hinihinalang shabu sa loob ng sasakyan. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga sospek. Wala silang pahayag. Payo ng mga otoridad, huwag tumanggap ng kahit na ano mula sa mga hindi kakilala para hindi mabudol. CJ Torida ng GMA Regional TV
Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Problema ngayon ang ilang taga-kasiguran na Aurora matapos wasakin ng bagyong Nika ang kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. May ulat on the spot si Darlene Kay. Darlene? Connie, maayos na yung panahon dito sa Kasiguran, Aurora, pero kitang-kita yung pinsalang iniwan ng bagyong Nika. Itong kinatatayuan ko ay isang sagingan at katulad ng nakikita nyo, talagang totally damaged. Ibig sabihin, lahat ng 100 puno rito ay winasak ng bagyong nagdala ng napakalakas na hangin at ulan. Nang maglandfall ang bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora pasado alas 8 kahapon ng umaga, ramdam na ramdam dito ang pagbayo ng malakas na hangin na sinabayan ng malakas na buhos ng ulan. Kaya wasak ang ilang bahay, nagtumbahan ng mga puno at poste ng kuryente. Nalubog sa bahang ilang lugar tulad dito sa kinatatayuan kong Barangay Marikit sa Kasiguran. Tumigil ang ulan kahapon ng hapon. Ngayong umaga, maganda na ang panahon kaya wala nang baha dito sa Barangay Marikit. Pero naiwan naman ang pinsala sa mga bahay at hanap buhay ng mga residente. Si Tatay Reynaldo na nagtatrabaho sa Sagingan, hindi alam kung paano babangon dahil aabuti ng 4 na taon bago tumubo at mamunga uli ang mga saging. Si Larry naman, nalubog na nga ang bahay sa baha, nawasak pa ang taniman na pinagkukunan nila ng pagkain. Narito po yung pahayag ng aming mga nakausap na residente. Ginayang man ma'am ay talagang sirap ng buhay namin dito sa Aurora. Talaga wala tayong magawa. Sabi ko nga, sana may ayuda naman na dumating sa amin. At talagang kami halos wala rin po sasabihin ko na ng totoo, talaga wala nang makain. Okay. Connie, nadaraanan na yung lahat ng mga kalsada dito sa bayan ng Kasiguran dahil tapos na yung clearing operations kahapon pa lang. Pero wala pa rin kuryente dito at pahirapan pa rin yung linya ng komunikasyon sa ibang lugar. Samantala, ang kahit papaano ay magandang balita naman sa buong probinsya po ng Aurora at dito rin sa Kasiguran ay walang naitalang casualty, walang nasaktan, walang namatay at walang naiulat na nawawala. Connie. Pero yung nabanggit mo nga, hindi pa ayos yung linya ng komunikasyon, pati na rin ng supply ng kuryente. Meron bang abiso kung more or less within this week ay maibabalik ang mga yan? Connie, yan yung gusto din ng mga local officials at lalo na yung mga residente na nakakausap ko dito na sana raw ay sa lalong madaling panahon maibalik na yung supply ng kuryente. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa raw nila masabi kung kailan talaga maaayos yung linya ng mga kuryente dahil maraming ang poste ng kuryente yung nagtumbahan dahil sa lakas ng hangin at ulan na naranasan dahil sa bagyong Nika kahapon. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamunuan ng Aurelco para sa lalong madaling panahon ay maibalik na yung supply ng kuryente. Connie. Yung tubig ba rin nila ay naapektuhan dahil sa bagyo? Connie, kahit papaano naman yung maraming mga bahay, maraming mga residente rather dito ay may supply naman ng tubig. Yung talagang kuryente lang yung kanilang problema at pati na rin yung linya ng komunikasyon o signal sa ibang lugar dito. Maraming salamat, Darlene Kay. Nag-celebrate ng blockbuster success ang cast ng pelikulang Balota sa pangunguna ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa Thanksgiving dinner, present ang ilan sa cast members na bumuo sa pelikula. Nariyan si Sparkle star Will Ashley at ang direktor na si Kipo Evanda. Present din dyan si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Gira Sonable, GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, Vice President for Drama Cheryl Ching Si at Assistant Vice President for Drama Helen Rose Sese. Happy si Maria na nakapag-iwan sila ng mensahe sa mga manonood at natuwa rin siya na marami sa mga nakapanood ay guro at mga estudyante. Isa lang ito sa mga senyales na
mas marami pang gagawin yung mga Pilipino na ganitong pelikula na tatangkilikin talaga. Kay Cinemalaya man yan, kung big screen man yan, o kung ano man yan, maganda na bumabalik na uli yung mga tao para suportahan yung pelikulang Pilipino. We're very happy and we're very thankful to Marian for agreeing to be part of this movie. And nakita naman natin na perfect siya bilang Teacher Emmy. Sa iba pang balita, arestado sa NAIA ang isang lalaking nang abuso umano sa menor de edad na kapatid ng dati niyang kinakasama. No comment ang akusado. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Hello kuya. Finally nagkasama na kayo ni ate. Halos daigin ang mga viral video ng eyeball sa airport. Pero ang sinalubong ng babaeng ito sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, target ng pulisya. At ang kanyang ka-meet up, pati ang kumukuha ng video at maririnig na nagsasalita. Yan, magkasama na si ate, tsaka si kuya. Finally, long distance no more. Parehong undercover police. Ang policewoman na nakaitim ang siyang nag-set ng patibong. So nakipagrelasyon itong ating operatiba dito sa tao. Hanggang sa nagkasundo sila na willing na lumuwas ng Maynila. Paglabas sa parking lot, saka lumitaw ang iba pang pulis. Hindi na namin sa visa ng warrant of arrest sa kasong aksyon ng business. Wanted siya sa multiple counts ng child abuse. Nagpalipat-lipat from Cotabato City, Jensan. Ang biktima umano niya, 12 anyos na babaeng kapatid ng dati niyang kinakasama. Nauna lagi yung umuwi itong lalaki. Doon sinasagawa yung pangmamalesya dito sa 12-year-old na kapatid ng kanyang kalibin. Nagkaroon daw ng lakas ng loob ang biktima na makapagsumbong nang may makausap itong kaanak na nakapansin daw ng hindi normal na kinikilos ng biktima. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na po ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula naman sa Visayas at Mindanao. At makakasama po natin si Sara Hilomen Velasco. Sara? Salamat, Connie. Sinagip ng mga otoridad ang ilang batang nangangaroling sa mga kalsada sa Talisay, Cebu. 20 bata, edad 9 hanggang 16 ang kanilang na-rescue. Ayon sa Talisay City Social Welfare Office, parte ng kulturang Pilipino ang pangangaroling. Pero hinigpitan nila ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada dahil delikado itong gawin doon. Paalala naman ng lokal na pamahalaan sa mga grupong balak mangaroling, kailangang kumuha ng permit alinsunod sa memorandum ng Department of Social Welfare and Development. Sunod-sunod na bagyo ang tumama sa Cagayan ito pong mga nakalipas na linggo. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon kasunod ng bagyong Nika sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, maaliwalas na ang lagay ng panahon dito sa Tuguegarao City sa probinsya ng Cagayan. Pero dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng Cagayan River ay lubog na sa baha ang maraming bahay, partikular dito sa aming kinaroroonan sa bahagi ng barangay Sentro 10. Ngayong umaga ay mahigit na sa 600 na pamilyang nasa evacuation center matapos nga na pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Ang mga bahay dito sa barangay Sentro 10 aabot na sa bubong yung baha at bukod sa mga bahay apektado rin ng pagbaha ang karamihan sa mga stalls, partikular sa may talipapa. Marami na yung mga residenteng lumikas sa evacuation center pero ang ilan sa mga residente nagtayo ng tent sa kalsada at dito na naglagay ng gamit at natulog na rin magdamag. As of 10:30 a.m. aabot na sa 10.5 meters ang antas ng Cagayan River. 17 barangay na sa syudad ang apektado ng pagbaha. Samantala, Connie, bukod sa Tuguegarao City ay nakakaranas na rin ng pagbaha sa iba't ibang bayan dito nga sa probinsya ng Cagayan, kabilang dyan yung bayan ng Tuwao at maging sa bayan ng Peña Blanca at bayan ng Bagao. Hindi na rin madaanan sa ngayon ang ilang tulay at kalsada sa probinsya ng Cagayan at province-wide ay nasa 1,710 families katumbas ng 5,154 na individual ang nasa mga evacuation center. Connie?
Matapos manalasa dyan ng bagyong Nika, nagbabadya ring tumbukin ng Cagayan ng bagyong Ophel naman. Paano yan pinaghahandaan ng mga residente maging ng lokal na pamahalaan dyan? Alam mo, Connie, nag-start kagabi yung pagpapalika sa mga residente, partikular dun sa mga low-lying areas. At ayon sa CDRRMO, bagamat maganda na yung panahon, hindi pa rin pababalikin sa kanilang mga bahay yung mga residente dahil expected raw na ngayong araw hanggang mamayang gabi at possible na bukas ay tataas pa yung antas ng Cagayan River. Idagdag pa na by Webes ay maranasan na rin yung epekto ng bagyong Ophel. Kaya naman, hindi na papayagan pang makabalik yung mga evacuees sa kanilang mga bahay bilang paghahanda na rin sa papalapit na bagyo, Connie. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala, update na po tayo sa lagay ng panahon ngayong nagbabantay tayo sa dalawang bagyo. Kausapin na po natin si Lori Din de la Cruz Galicia, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Lori Lynn. Umaga, Miss Connie. Opo, at ano po ba ang ating latest? Nasaan na ho ang bagyong Nika? Tuluyan na ho ba itong nakalabas at nakalayo na ng Philippine Area of Responsibility? Si bagyong Nika po ay expected natin lumabas ng ating part this afternoon yan. So nasa loob pa siya ng ating area of responsibility but is about to exit the PAR na po this afternoon. Si bagyong Ophel naman, base po sa ating latest na datos, nakita siya sa layong 950 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 85 kilometers per hour near the center at gustness na 105 kilometers per hour. At movement niya sa ngayon medyo magkabilisan northwestward, pero ngayon wala pa po tayong signal o tropical cyclone wind signal na nakataas ng bahagi ng ating mga kalupaan dahil malayo pa po ito. Opo. So ang Miss Ophel, Miss Lori Din, ano? Ito pong bagyong Ophel naman, pareho ho ba yung tatahaking direksyon nitong Ophel kay Nika? Similarity po, lalo na ine-expect natin posibleng sa Northern or Central Luzon din po ang paglapit nito o yung tatamaan nito. Pero magre-recurve ito ng bahagya papunta sa extreme northern zone afterwards. Pero sa ngayon, hanggat naroon po kayo o nakapaloob yung area doon sa cone of probability, ay posible pa rin tamaan ng sentro ng bagyo. So ang landfall po nitong Ophel ay sa Huwebes pa rin, tama ho ba? Yes po, Thursday. At ano naman pong inaasahan natin sa binabantayang tropical storm Mani na pag pumasok po sa ating PAR ay si Pepito na, paglapit po nito sa ating Philippine Area of Responsibility? Opo, sa ngayon, sa nakikita natin projection, posible na tuloy-tuloy yung pakanluran na direksyon niya. So may chance din na maglandfall po ito sa ating kalupaan. Pero yung intensity niya, posible na paglapit ito sa kalupaan ay mas mahina na po ito. Bagamat meron na tayong projection na ang ating may advice ay mag-monitor pa rin tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa ukol doon sa weather disturbance dahil madami pa rin ang possible changes dahil may uncertainty pa dahil malayo pa po ito. Okay, pero si Ophel, magiging malakas din ho ba ito katulad ni Nika? Opo, ini-expect natin magiging typhoon din po ito. So peak ng intensity niya, pwede nasa typhoon category before making landfall. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong update na yan sa amin. Miss Lori Din de la Cruz Galicia ng Pag-asa. Ilang kapuso personalities at officers ang maagang nagparamdam ng diwa ng Pasko sa bagong Christmas Station ID ng GMA Network. Let's watch this, mga mare at pare! Ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Yan ang mensahe ng 2024 Christmas Station ID ng GMA Network. Kaisa sa pasasalamat ng Kapuso Network sa selebrasyon ng Pasko, ang GMA Executives sa pangunguna ni GMA Network Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, at new President and CEO Gilberto Duavit Jr. Pati na rin si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Head, Oliver Victor Amoroso. Nakisaya rin sa Christmas Station ID si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head, Lizelle Maralag.
Senior Vice President Entertainment Group Lilibet Razonable, Senior Vice President Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support Reggie Bautista, Senior Vice President Finance and Concurrent Group Head Finance and ICT Group Ronaldo Mastrilli at iba pang kapuso officers. Namamasko rin ang maningning na stars ng Kapuso Network at mga personalidad mula sa GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Nakiganito ang Paskong Pinoy rin ang mga bituin ng Kapuso shows, Sparkle Stars, at ang Kapuso Singers na umawit sa Christmas Station ID. Tampok sa awitin ng heartfelt moments, gaya sa reunion ng mga Pinoy tuwing Pasko. Nakisaya rin ang mga kapuso mula sa GMA Regional TV at ang Global Pinoys. Mga kapuso, basta Paskong Kapuso, Paskong Pilipino yan. Ipagpatuloy natin ang paghahatid ng saya sa pamamagitan ng pagtulong sa Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Project ng GMA Kapuso Foundation. Ang inyong idodonate ay mapupunta sa Noche Buena ng mga bata at kanilang pamilya. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pangunguna ng GMA Network, nagkapit-bisig ang Commission on Elections at halos 50 organisasyon mula sa media, election watchdog at academic institutions para ihatid ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang coverage ng eleksyon 2025. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa laban kontra fake news. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng pandayin ng GMA at ng halos 60 partners ang kampanya para labanan ng fake news. Ngayong eleksyon 2025, sa gitna ng banta ng fake news at maling impormasyon na layong manlito at manlinlang sa mga botante, mas lalong kailangang matiyak ang paghahatid ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang balita. Kaya sa pangunguna ng GMA Network, isang panibagong pagsasanib puwersa ang sinaksihan para lalong palakasin ang ating pagbabantay, alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Sa kabuuan, 49 na organisasyon ang nakipagkapit-bisig sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, Senior Vice President and Head GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs Ianesa S. Valdelion, First Vice President Radio Operations Group Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer GMA New Media Inc. Dennis Augusto Kaharian, First Vice President GMA International Joseph Jerome T. Francia. Katuwang din natin ang GMA Kapuso Foundation. Para sa Commission on Elections o COMELEC, naroon si Chairman George Erwin Garcia. Katuwang din natin ang ating partners sa telecommunications industry, ang PLDT at SMART. Kasama rin sa pagbabantay ngayong election 2025 ang ating mga election watchdog groups na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner din natin ang mga respetadong media group sa bansa, ang Inquirer Group of Companies, kabilang ang Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times at Manila Standard. Gayon din ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club at Philippine Entertainment Portal. Ang mga respetadong academic institution kasama nating tututok sa eleksyon 2025. Ang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños at Polytechnic University of the Philippines,
at AMA Education System, at National University, University of the East, at Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, at De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, at Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, at Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Katuwang din natin ang ilang kolehiyo at universidad mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mariano Marquez State University, De La Salle Lipa sa Batangas, at Universidad de Dagupan, pati na ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas, at University of St. La Salle Bacolod, Silman University, at University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo, at Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College, at Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University, at Notre Dame University sa Cotabato City. Kasama rin natin sa pagbabantay sa eleksyon 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands, at React Philippines. Sumusuporta rin ng YouTube sa layunin ng GMA na maghatid ng komprehensibong pagbabalita sa eleksyon 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Inilunsad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign upang igiit ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag at mapanuri sa naglipa ng maling impormasyon at magabayan ang mga botante ngayong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat totoo. Ipinalabas din ang bagong bersyon ng Panata sa Bayan theme sa pakikipagtulungan ng ilang sparkle artist, kabilang na si Julian San Jose. Lahat ng ito para sa katotohanan, para sa maayos, malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon para sa bayan at mamamayan. Ito ang eleksyon 2025. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, inamin ni comedy concert queen Ai de las Alas na hiwalay na siya sa kanyang mister of 10 years na si Gerald Sibayan. Oo, hiwalay na kami. Nung last month pa, October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na, yun nga, sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. Emosyonal si Ai na nireveal yan sa Fast Talk with Boy Abunda kasabay ng kanyang 60th birthday. Marami raw siyang tanong kay Gerald sa kanilang paghihiwalay. Pero sa palagay niya, ang kagustuhan ni Gerald na magkaanak ang isa sa mga dahilan kaya siya nakipaghiwalay. Sabi ng The Clash judge, alam ni Gerald na mahihirapan na siyang magbuntis noong isila'y ikasal. Gayunman, sinubukan nila na magkaanak sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Ngunit nabigo sila ng 2 beses. Sabi rin ni Ai, ramdam niyang may involved na third party sa kanilang hiwalayan. Gayunman, sinabi ni Ai na naihanda niya ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. Wala pang reaksyon si Gerald kaugnay nito. Eto na po ang mabibilis na balita abroad. Iniligtas sa Hawaii sa Amerikang isang batang kambing na ilang araw nang stranded sa gilid ng bundok. Nang makita ang sitwasyon sa social media, kusang tumulong ang isang grupo ng hikers para masagip ang hayop. Gumamit sila ng drone at pagkain hanggang tuluyan nilang maibaba mula sa bundok ang batang kambing na si Bala. Dinala ito sa Aloha Animal Sanctuary.
Sa Ponta Negra, Brazil naman, natagpo ang nakalambitin sa manibela ng isang sasakyan ang isang sloth. Kwento ng may-ari ng sasakyan, nagulat siya nang madatnan doon ang hayop habang naghahanda siya para umalis ng bahay. Agad niyang tinawag ang doorman ng tinitirhang gusali para kunin at maibalik sa makahoy na parte ng residential area ang sloth. Kilala ang mga sloth na mabagal gumalaw at karaniwang matatagpuan sa tropical rainforests sa Central at South America. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang sapakan at tulakan sa pagitan ng magkakamag-anak sa Panay Capiz. Sa Cebu City naman, nakuna ng CCTV ang pamamaril sa isang intersection doon. Ang mainit na balita hatid ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Kuha ito sa stoplight sa Maximum Avenue, Barangay Cogon, Ramos sa Cebu City. Isang van ang kasabay ng mga motorsiklo na huminto sa intersection. Bumaba mula rito ang isang lalaki at binaril ang isa sa dalawang angkas ng isang motorsiklo. Napalundag mula sa motorsiklo ang isa pang angkas habang humarurot naman ang rider ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima matapos nagtamo ng tama ng bala sa tagiliran. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa bar ang grupo ng biktima at sinundan sila ng mga sospek. Meron na rin kaming mga place na possible na nandun sila. So currently may mga tracker po tayo ngayon na nagfa-follow up sa mga lugar na kung saan sila ngayon. Iligal na droga ang isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen. Ayon sa pulisya, may 5 na silang persons of interest na sakay ng van kasama na ang may-ari nito. Hustisya ang panawagan ng ina ng biktima. Mo lang din ko answer nga madakpan ang nagbuhat sa iya hasad. Kay kung kuan na isa akong anak pwede ra man gud ipadako. Dili lang kinabuhi ang kuanon. Oo, kay parehas ra biya tao. 12 sasakyan ang nagkarambola sa Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, tinatahak ng wing van ang Carlos P. Garcia Highway nang mawalan ng kontrol ang driver. Naararo nito ang 6 na private vehicle at 5 motorsiklo. Patay ang rider ng isang motorsiklo habang isinugod sa ospital ang iba pang nasugatan. Ang na-account namin, na nabigyan namin ng first aid, 3 pasyente, andun sila. Opo. Tapos yung the rest, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung 7 okay naman po sila. Ito yun siya, confirm na yun. Dead on the spot. Ayun, andun ang expired na body. Bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Wala siyang pahayag. Nagsapakan at nagtulakan ang ilang nasa loob ng gym sa Panay Capiz. Sa gitna yan ng padisko para sa nalalapit na pista ng barangay. Nahirapang umawat sa gulo ang mga pulis, pati ang ilang residente. Ang mga sangkot sa rambol, magkakamag-anak pala. Ayon sa pulisya, wala namang malubhang nasaktan. Nagkaayos din kalauna ng mga nagrambol. John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Iloilo naman, patay ang mag-live-in partner at 15 anyos na babae matapos maaksidente sa Barangay Canas sa San Dionisio. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang 3 biktima na pupuntang Lamay sa bayan ng Carles. Tinangka umano mag-overtake ng kasunod nilang pick-up pero nahagip at nakaladkad sila. Walang suot na helmet ang mga biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Kusa namang sumuko sa pulisya ang 26 anyos na driver ng pick-up. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Paliwanag niya, nagmamadali siya para dumalo sa isang meeting sa bayan ng Estancia at hindi rin daw niya napansin ang motorsiklo dahil madilim ang lugar. Detalye po tayo sa kapapasok lang na balita tungkol sa dagdag singil ng Meralco ngayong buwan. Mahigit 42 centavos po yan per kilowatt hour.
Katumbas po yan ng dagdag na 85 pesos sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, ang taas singil ay dulot ng pagtaas ng generation, transmission at iba pang charges. Bahagi raw ng pagtaas ng generation charge ay bunsod ng paghina ng piso kontra sa dolyar. May comeback sa larangan ng skateboarding si 2020 Tokyo Olympian and 2018 Asian Games gold medalist Marjeline Didal. Daranghal siyang champion sa Buenos Aires Conquest 2024 women's event sa Buenos Aires, Argentina. Yan ang unang title ni Marjeline matapos ang kanyang injury sa isang competition sa Brazil noong 2022 at hindi mag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Good job and congratulations, Marjeline! Naku, Mari, 43 days na lang, Pasko na. Diba? Ang bilis. At habang papalapit po yan, mas dumarami na ang mga lugar na may iba't ibang Christmas decorations. Kabilang po dyan ang giant Christmas tree na tad-tad na ng samot-saring palamuti at pailaw sa Gapan, Nueva Ecija. Tinatayang nasa 150 feet ang taas niyan. Bukas na rin po ang Christmas Ferris Wheel, center of attraction din, ang life-size na Belen doon. Patok naman sa mga mahilig mag-selfie ang mga dekorasyon sa tagpuan sa Lumang Gapan. Aba, bukas na rin ang night market doon. Kwento ng LGU ang mga ginamit sa Christmas decorations ay gawa mula sa recycled materials, kaya mas tipid. Wow! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cisa. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.